Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Bible Lights Programs. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Jesucristo at gabay ng kaliwan na galing ng Santa Maria. Binabahagi sa inyo sa linggong ito ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay Jesus Christ open our hearts, or open our hearts with Jesus Christ. Ngayon ay babasahin ko po sa inyo ang mga mensahe ito mula po doon sa Bagong Tipan o mabuting balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. Ayon po dito kay Apostol San Juan, Kabanata 15, talatang 12 hanggang 13, ito po yung mensahe. Ito ang aking utos, mag-iyo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na higit pa sa pag-ibig ng isang taong may nag-alay ng buhay para sa kanyang mga kaibigan. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 12, talatang 9 hanggang 10, ito po yung mensahe. Maging tunay ang inyong pag-ibig, kasuklaman ninyo ang masama, pakaibigin ang mabuti. Mag-ibigan kayo na parang magkakapatid. Pahigitan ninyo ang inyong pagpapahalaga sa iba, kaysa pagpapahalaga nila sa inyo. Ipagpatuloy po natin sa 1 Corinto, Kabanata 13, talatang 7, ito po ang mensahe. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi nananaghilig, nagmamapuri o nagmamataas, hindi mapagsarili, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa, hindi kinagagalak ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, wala, puno ng pag-asa at nagtitiyaga hanggang wakas. Ipagpatuloy po natin sa 1 Juan, Kabanata 3, talatang 17 hanggang 18, ito po ang mensahe. Kita ng sino mang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi niya ito tinulungan, paano niya masasabing siya'y umiibig sa Diyos? Mga anak, huwag kayong umibig sa pamamagitan ng salita lamang. Ipakita ninyo ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Pagpatuloy po natin sa 1 Juan, Kabanata 4, talatang 7 hanggang 9, ito po ang mensahe. Mga minamahal, mag-ibigan kayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang buhay upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ipapatuloy po natin sa kay Apostol San Mateo sa Kabanata 9, talatang 13, ito po ang mensahe. Humayo kayo at unawain ninyo ang inyong ang kahulugan nito, habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat naparito ako upang tawagin ang makasalanan at hindi ang mga banal. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. At pasalamatan po natin ang ating banal na Panginoong Diyos, banal na Panginoong Jesucristo, gayon din ang Espiritu Santo at banal na Santa Maria. Maraming salamat sa ating banal na Panginoong Jesucristo, banal na Espiritu Santo at banal na Santa Maria. Ngayon, paliliwanag ko po sa inyo, ito mensahe ito mula po sa tema na Jesus Christ open our hearts, or open our with Jesus. Ngayon ay nais pong lupad sa atin ang ating banal na Panginoon Diyos sa ating lahat na kanyang sa pamamagitan ng banal na Panginoon Kristo ay kanyang binuksan o binubuksan niya ang ating mga puso, o tayo ay hinuhubog niya na magkaroon ng pag-ibig, mahal sa ating kapwa at mula sa ating banal na Panginoon Diyos, sa ating pananampalataya. Nais niya na tayo ay magkaroon ng
pagmamahala isa't isa o magturingan na parang magkakapatid yung bawat mga tao. So kung paano ka nagmamahal sa isang minamahal mo, so dapat mayroong ganung klase yung pagmamahal na parang pagkakaroon o pagmamahal sa kapatid. Dapat ganun na magtuturingan yung bawat mga tao o hindi lamang sa loob ng Kristyanismo. Mga Kristiyanong minulat at hinuhubog ng Panginoon Diyos sa puso't isipan, pag-ibig o pagmamalasakit sa isa't isa. So kaya nais na Diyos na maging tunay yung ating pagmamahal at ating pasok naman yung masama. Yan. At yung aral na paano ba natin kaya sa praktika na tayo ay magmahal o tayo ay magkakaroon. Tayo hinuhubog ng Panginoon Diyos na magkaroon tayo ng pagmamahal o ma-open yung ating puso upang tayo ay hindi gumawa ng masama. So ay makasunod sa ating banal na Panginoon. Sapagkat kung magkakaroon tayo ng pagmamahal sa isa't isa o pagmamahal sa Panginoon Diyos, susundin natin yung kanyang kalooban o yung magkaroon na tayo ng pagmamahal at tayo ay huwag gumawa dito o tayo ay sumunod sa kanyang kalooban. So merong mga mula dun sa buong gabay ng mabuting balita, merong particular na gabay na paano ka magmamahal sa kapwa-tao. So ito sabi, na kailangan magandang loob ka, hindi ka nananahimik, hindi ka nagmamataas, hindi ka magaspang ang pagkali, ginagalak mo katotohanan, hindi mo ginagalak yung masama. Ganyan ka dapat magmamahal. So kung ganyan yung pagmamahal na humubog sa ating pag-ugali, sa ating puso, isipan, hindi may iwasan natin buwan. So sa ganyan, nagmamalasakit na at ikaw ay maganda pa. Ikaw ay mayroong pagmamahal sa kapwa mula dyan sa lilang klase na hubog ng pag-ugali at kung paano tayo, yung ating puso ay na-open with God. So tayo ay magkakaroon ng mahusay na masusunod natin yung kalooban ng Panginoon Diyos kung paano tayo mula pa lamang din kung paano tayo gagawa ng mabuti sa ating kapwa-tao. At particular, halimbawa, tayo ay maging mahabagin sa ating kapwa-tao. So kung tayo ay may pagmamahal sa kapwa-tao, tayo ay mahabag sa kanila kahit na sila ay ating pang mga gumagawa pa ng masama sa iyo o mga kaaway natin. So sila ay, kung tayo may pagmamahal sa kapwa, tayo ay mahabag sa kanila. At yan yung ilan naman. At tayo ay tuto na kung tayo ay hinubog ng magmahal sa kapwa, tayo matututong tumulong. So naging bukas yung ating palad, yung ating puso na makatulong sa ating kapwa. So kung ikaw ay may pagmamalasakit, pagmamahal, so makatulong ka sa kapwa mo tao. Iba't ibang pamamaraan, maraming pamamaraan ng pagtulong. Kagaya ng unang-una, pinansya. Pangalawa, sa iba't ibang mga bagay na maaaring matulungan sa ilang bagay ang mga tao. Sa halimbawa, may matandang aakayin mo, tatawid sa kalye, diba? Yung magandang pagtulong. May iba't ibang mga bagay na mga pwede natin tulong sa ating kapwa-tao. Pwede tulungan natin sa katarungan, pwede tulungan natin na pagtanggol ng ating kapwa-tao. Ganyan mga bagay. So maraming bagay na matutulungan natin ang kapwa. Pinaka to the extreme ay kagaya ng ginawa nga ng Panginoon sa Kristo bilang halimbawa na ibigay mo ang buhay para doon sa kapwa-tao mo. So ganyan yung pinakamabigat. Pagmamahal natin sa kapwa-tao natin, ibigay natin ako. Ngayon ay kung magitan ng pagtulong ay bigyan natin natin ibigay natin buhay. So yung mga bagay, so marami. Kaya kung tayo ay mayroong hubog na pagmamahal, ay tayo ay nakasusunod sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. So tayo ay tumitimo sa atin yung ginawa ng Panginoon sa Kristo at ng Panginoon na nagsakripisyo to open our hearts. Yung natuto tayo tinuturuan niya na magpatawad ng kapwa-tao at tayo ay tinuturuan na kagaya ng Panginoon na may malaking puso ng magpatawad sa kapwa-tao. So tayo ay ganun din na binubusan yung puso natin na matupatawad dun sa mga tao nagkakamali o halimbawa masasama. So kung tayo ay may pagpapatawad, sila ay binibigyan natin ng pagkakataon na makapagbago na magbagong buhay. Kaya yung ginawa ng Panginoon Diyos sa lahat kamali, binibigyan ng pagkakataon na magbagong buhay at yung kagandahan loob
natin, mahuhugan na huluhubog sa atin para tayo ay maging mabuti sa atin. Kasama rin yan, mapasensya, magpalabig, ika nga sa ating kapwa. So sa ganun tayo ay may malasakit sa kapwa. Kung tayo man ay nasasaktan nila o sa iba't ibang bagay, tayo na nagpapatawad. At yan, kagaya nga na gusto ng Panginoon Diyos na kung ang Panginoon sa Kristo tayo magkaroon ng kahabagan sa ating kapwa. So yan, tayo matutunan mahabag, kagaya ng Panginoon Diyos na mahabag. So kung tayo nahabag, patuloy tayo magpatawad, tayo ay tutulog pa sa ating kapwa. Ganun tayo dapat ganun yung ating mold o ganun yan tayo hubog ng Panginoon Diyos yung ating mga puso, galing puso at isipan para tayo maging isang mabuting tao, tayo maging banal. So yung pag-iba yun na pag-ibig ay nagdudulot ng kabanalan. So tayo ay magiging banal kung tayo ay magpapairan ng pag-ibig. So yung kabanalan ito siyempre ay pag-ibig. So kung tayo may pagmamahal, hindi tayo banal sa pag-ibig. Yun naman gusto ng Panginoon Diyos, mamuhay tayo ng may pag-ibig at banal. Napakahirap gawin yan pero pilitin natin magawa sa pamumuhay ito sa pagkalang tayo kasamaan, kaya minumul tayo ng Diyos na ganyan. So tayo ay tinutulungan niya na matutong magtiis at matutong magsakripisyo, magpasensya para tayo ay hindi gumawa ng masama. So yan yung ating magiging mul sa ating puso para hindi tayo gumawa. Akibat ng ating Panginoon. Kaya kung tayo ay medyo nawawala doon sa buhay, tayo palagi, huwag natin kalilimutan ang Panginoon sa Kristo upang palagi itong ipaalala, palagi itong igabay sa atin ng ating mga Panginoon. Sapagkat tayo ay kung yung ang Panginoon Kristo ay nagbigay sa atin ng mga halimbawa at ay open hour para tayo ay maging mabuti sa isa't isa. So yan ang naisang banal ng Panginoon. So tayo ay maging mabuti sa isa't isa at magkaroon tayo ng sumusundo o magkaroon tayo ng kapayapaan. Muli, sana nagabay na naman kayo ng Bible Life Promotion sa inyong spiritual na pamumuhay at muli sa inyong practical na pamumuhay upang kayo magkaroon ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasang spiritual pagdating ng takdang panahon na itinakda ng Diyos para sa lahat na paghuhukom at pagliligtas sa mga sa atin. So ngayon ay sana ay magkaroon kayo ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasang spiritual mula dito sa ating pagbabahagi ng mabuting balita sa ating pananampalataya sa Panginoon Diyos mula sa Panginoong Jesucristo. At sana palagi tayong gabayan ng payang ito sa ating Panginoon Diyos mula Panginoon Jesucristo ng ating Dalaga Santa Maria. Sa ating panahon ito, gabayan niya tayo at lalong-lalo ng kanyang pagmimilagro, gabayan tayo ng kanyang kalimutan. Sa Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo at iba't ibang gabay ng banal na Panginoon Diyos, lalong-lalo na gabayan tayo ng kanyang blessings and miracles sa ating mga araw-araw na pamumuhay. Tayo naman ay namumuhay sa tayo ay ginagabayan palagi ng milagro ng ating banal na Panginoon. Simula dito ating pananampalataya at ating pagkilala sa Kanya, isang katutak na milagro ang ginawa ng Panginoon Diyos para makarating sa atin ang pananampalataya nito at anong sakripisyo para tayo ay manampalataya sa ating banal na Panginoon. Yan. At yun, sana tayo maliwanagan mo sa Maria at pati yung mga tahanan sa maliwanagan at ating bumuhay para talimayan natin ang ating mabuting balita at tayo ay magkaroon ng kaligtasan. So yan, at isa lahat ay syempre ang pagkinig at pagsasabuhay ng mabuting balita. Yan. At yung ating maging mensahe ng Panginoon Diyos, yun na tayo magkaroon ng pagmamahal sa ating kapwa. Ay mabuksan ang ating puso ng Panginoon Jesucristo nagkaroon tayo ng pagmamahal sa isa't isa. At doon sa unity, patuloy tayong magkaisadyaan at unawain natin ang ating mga relihiyon at tayo ay magkaroon ng pagkakasundo-sundo, pagpapairan ng kapayapaan at mabuting aral ng ating mga relihiyon. Iwasan natin yung karahasan na uwi sa digmaan, bagkos nakakahikaya tayo na nakapagpapatibay ng pamilya, ng bansa, ng mga samahan,
lipi, wika at ng kagaya ng United Nations. At sa CBCP Vatican Church ay patuloy kayong naliwanagan ni Bandang Santa Maria at patuloy niyo pagbuklarin yung sangkatauhan sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. At sa ating muting kakayanan sa pagbabahagi mabuting balita dito sa ating Bible Life Promotions ay patuloy tayong umaasa ng gabay ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, Banal na Espiritu Santo at gayon din ang kaliwanagan ng Banal na Santa Maria na at iba't ibang gabay sa ating pagbabahagi at pabuklod natin patuloy ang sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. At sa mga kapamalan, kayo maliwanagan at patuloy kayong mamahala ng mabuting. Tugunin niyo yung karapatan. Magandang hapon sa inyong lahat.